Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, December 8 na po, 2025, ang bagyong Wilma po na ating minomonitor ay naging isang ganap na lamang na low pressure area. Mas humina siya ngayon. Titignan natin kung ito yung magiging bagyo pa ba kapag nakalabas na sa landmass ng Eastern Visayas at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw din po ay aalamin natin ang iba't ibang mga weather system na nagpapaulan o nagbibigay ng sama ng panahon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ho natin simulan, hihiling lamang po ko ng pabor na i-like nyo yung ating update. Malaking bagay na po yun at pagsuporta po para sa amin. So bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakakakilala, ako po si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng Lunes. So tara, samahan nyo po ako sa ating update. So ipapakita ko muna sa inyo yung nangyaring senaryo dito nga sa dating bagyong Wilma na ngayon po ay isang ganap na lamang na low pressure area. Kung makikita nyo na nanatili pa rin naman sa loob ng ating landmass or sa ating Philippine landmass, etong sama ng panahon na ito na ngayon po ay isang LPA. Nung una siyang naging LPA, bago siya humina mga kaibigan, itong bagyong Wilma, dumaan po yan sa pagiging medium chance na maging isang ganap na bagyo. Ngayon po, ito ay bumalik sa pagiging high chance. So, ang tendency, may chance pa rin itong bumalik sa pagiging bagyong Wilma kapag mas palabas pa ng palabas sa ating landmass. Kung makikita nyo, ano ba yung dahilan? Kaya po humina ito. Kasi marami nagsasabi, no, nabibihira yung ganitong senaryo na ang isang bagyo, kapag naglandfall na sa kalupaan ng ating bansa, ay humihina. Nangyayari po yan. In-explain ko na sa inyong mabuti na halos wala talagang pressure ng hangin. Ito pong bagyong Wilma, no? Yung dating bagyong Wilma. Kaya naman nung naglandfall siya sa bahagi po ng Eastern Visayas, diyan sa may Eastern Samar, ilang beses po siyang naglandfall nung mga nakarang araw. Pero yung huling landfall niya ay humina po siya at naging isang ganap po na low pressure area. Dahil syempre yung impact ng hangin yan, pag bumabanggayan sa lupa, sa mga structure, and humihina po, no? Nawawala yung sirkulasyon ng kanyang hangin. Pero habang papalabas po siya ng ating Eastern Visayas o ng ating Philippine landmass, yan po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, malapit na kasi sa lumabas ng landmass natin, ay nagkakaroon ulit siya ng sirkulasyon. So meaning to say, nakakaikot po ulit ang hangin nitong LPA. So mas mataas ulit yung chance ngayon na maging isang ganap po ito muli na bagyo. So ito, ipapaalala ko, kapag naman naging isang ganap na bagyo ulit yan, mahina lang naman. Tropical depression category pa rin siya o yung tinatawag natin na level 1 na category. Kapag naging bagyo pa rin yan, kapag nakalabas na ng landmass natin, ang mas maapektuhan na lamang yan ay ilang bahagi po ng Palawan. So ngayon po, marami nagsasabi, no, hindi lang kasi talaga ang LPA na yan o yung dating bagyong Wilma ang nakakaapekto po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Meron tayong mga weather system ngayon na nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So balikan natin ito mamaya mga kababayan ko, yung mga senior po natin, mga OFW, yung mga ate kuya, mga nanay tatay dyan na lagi po nagko-comment sa akin. Ako, salamat po at nababasa ko po yung mga comment nyo at sinasabi nyo ho talaga na kahit busy kayo, kahit nasa opisina, nasa trabaho, pinapakinggan nyo po yung update natin. So ito po, gagalingan ko po talaga yung pagbibigay ng forecast natin sa update sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Lunes. So ito po, sa tinatawag po natin na forecast weather condition, isusumpo lang po ng konti, no, para mas malapit tayo. Forecast weather condition po natin, ito po yung iba't ibang mga weather system ngayon. So sa area po ng Western Visayas, ito po tayo sa bandang Western Visayas at sa Mimaropa ay patuloy din po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa low pressure area. Ito po yung LPA. Yan po yung dating bagyong Wilma na humina at naging isang ganap po na low pressure area. So yung mga lugar po dyan sa Western Visayas at Mimaropa, may mga tsansa po ng mga pag-uulan, mga isolated rains, at may tsansa ng mga pagbabaha and landslide sa mga landslide prone area. I-monitor po ninyo natin po, no, kapag nagkaroon ng malalakas na pag-ulan sa hapon ho at sa gabi. So eto naman, dito naman po tayo sa bandang Metro Manila, sa may Calabarzon, sa may Bicol Region, Quirino
Aurora at sa may Isabela. Kung nakikita nyo po yung kulay asul na ito na may parang dilaw at pula, yan po yung shear line. So number 1 din sa isang nakakaapekto ngayon sa bahagi po ng ating bansa ay ang shear line. So ang shear line na nabubuo dahil sa salubungan po ng malamig at mainit na hangin. So ang mga lugar na apektado ng shear line ngayon, may mga tsansa pa rin po ng mga pagbabaha sa mga mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Uulitin ko, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Quirino, Aurora at Isabela ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms ngayong araw po ng Lunes. Lalo-lalo na po yan sa hapon po at sa gabi. Yun po ang dapat nating i-monitor at bantayan. So sa parte naman po ng Cordillera Administrative Region, kasama po ang the rest ng Central Luzon, nalalabing bahagi po ng Cagayan Valley ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with light rains or mahinang pag-uulan. So dahil naman po yan sa amihan or northeast monsoon, kung makikita nyo po ang malamig na ho yung panahon ngayon, naranasan po ba natin? Alam nyo, nung mga nakaraan, kahit meron na tayong amihan, mainit at maalinsangan yung hangin. Kasi sinasabayan nyo ng easterlies dito sa may karagatang Pasipiko. Pero ngayon, mahina ang epekto ng easterlies. Ang amihan natin, sinasabayan ng high pressure. Itong hangin po na yan, high pressure ho yan. Which is, yan yung isang dahilan kaya mas malamig na hangin ang ating nararanasan po. Ngayong papalapit po na Pasko na, no? Ilang araw na lamang, magpapasko na po. Uulitin ko, no? Sa parte po ng Cordillera Administrative Region, the rest po ng Central Luzon, the rest ng Cagayan Valley, ay patuloy po makakaranas ng light rains dahil sa amihan or northeast monsoon. So dito naman po tayo sa may Ilocos Region. Sa Ilocos Region naman, ganun din. Meron din tayong partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ito naman, sa nalalabing bahagi po ng Visayas, yung area po na yan, at sa may Mindanao, ay patuloy din po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorms. Ipapaalala ko na ang mga localized thunderstorms, madalas po ang nagiging epekto niyan ay sa hapon at sa gabi. Pero kahapon hindi naman tayo masyadong nakaranas ng malawakang mga pag-uulan, pero may mga lugar pa rin sa parte po ng Visayas, diyan sa may Aurora, sa Bicol Region, na Calabarzon, na nakaranas po ng mga pag-uulan dahil po sa shear line. So uulitin ko mga kaibigan, iba't ibang weather system pa rin na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Nandiyan ang northeast monsoon, ang shear line, meron tayong tinatawag din po na localized thunderstorms. So balikan natin ngayon ito nga pong low pressure area at muli sinabi ko na ito may chance pa rin na maging isang ganap na bagyo kapag habang papalabas siya sa ating landmass sa kalupaan natin. Kasi hanggat nasa loob siya ng ating landmass, nahihirapan ma-develop itong LPA na ito. At kasi malamig na hangin or yung tuyot at malamig na hangin ang sumasabay dito sa kanyang shear line, hindi siya masyadong nade-develop. Pero sa huling pagtatala po, etong LPA ay nasa high chance ulit na maging isang ganap na bagyo. Uulitin ko ha, kapag ito ay naging bagyo, category 1 pa rin tayo magsisimula dito sa tinatawag pa rin natin na tropical depression. So hindi pa rin yun kalakasan. Pero pag sinabi kasi natin tropical depression, more on mas maraming mga pag-uulan po ang mararanasan sa mga lugar po na direktang maapektuhan ito. Ngayon may nagtatanong sa akin, no? Sabi, Kuya Francis, ito na ba yung huling bagyo ngayong taon? Sa pagkatala po ng Pag-asa, ito po explain ko po sa inyo, 1 hanggang 2 bagyo ang nasa monitor. Yun po base na rin sa Advanced Weather System at doon din po sa kinukuha na nating update sa Japan Meteorological Agency, 1 hanggang 2 bagyo. At ito yung pang-una, ngayon nga po December. Yung susunod naman na bagyo, chinek po natin sa ating Advanced Weather System and Forecast at doon din po sa Tropical Cyclone Threat Potential. Wala po tayong nakikita, no, na magiging kasunod na bagyo sa loob po ng 3 hanggang 5 araw. So magiging clear ang ating panahon sa bagyo pag nakalabas na itong LPA na yan o sabihin natin banta pa rin ng bagyo, no? Pero kahit mawalan po ng bagyo sa loob ng ating bansa, ay meron pa rin mga weather system na magpapaulan. Dapat po malinaw sa atin na kapag umuulan, hindi lahat dahil po sa bagyo. Marami kasi nagsasabi na wala daw namang bagyo pero bakit tuloy-tuloy po yung mga pag-uulan. Alam nyo, may iba't ibang mga weather system.
uunahin ko na sa inyo ang shear line na nanatili pa rin dyan. Ayan po ang shear line. Kung makikita nyo yung kulay asul na yan, hanggat hindi po yan nawawala, patuloy pa rin po ang mga pag-uulan. Kasi ang amihan naman or ang northeast monsoon, mahinang ulan lang ang naidudulot yan. Kahapon, naramdaman natin, lalo na bandang alas 4, alas 5, yung mga mahihinang ulan. Light rains po yun galing po sa tinatawag natin na amihan or northeast monsoon. Ang epekto naman kasi ng shear line, medyo mas kalakasan yung mga pag-uulan yan. And usually, yan po misa sa umaga, sa tanghali at yung bandang after lunch ang nagiging epekto. Ngayon po, dahil po sa LPA at ito po sa shear line, meron pa rin po tayong tinatawag na heavy rainfall warning. So ito kakaunti lang naman po yung mga lugar, pero lagi ko po sinasabi sa inyo, mahina man or malakas na mga pag-ulan, basta meron po nakataas na heavy rainfall warning, lagi ko pong i-update at sasabihin po sa inyo para din po na paghahandaan ng ating mga kababayan. So unahin muna natin yung heavy rainfall warning o dami ng mga pag-ulan dahil po sa low pressure area. Nakakaapekto pa rin ito para po sa kalaman ng bawat isa. So ngayong hapon ho ng Lunes ay meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dyan po sa may Oriental Mindoro, sa may Marinduque at sa may Romblon. Meron naman po tayong inaasahan din ngayong hapon po hanggang sa Tuesday po ng hapon na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Oriental Mindoro. So kakaunting lugar lamang pero kinakailangan pa rin maging alerto at maging handa sa banta po ng mga pag-uulan dulot po ng low pressure area. Kasi hanggat hindi pa rin lumalabas ng ating landmass at ng Philippine Area of Responsibility, lagi po natin yung i-monitor at lagi ko po kayong i-update. Ayoko naman na ma-miss natin yung mga update dahil marami po nag-aabang sa update natin araw-araw. Yung iba, gumigising pa ng madaling araw. May nag-comment po sa akin na sabi niya parang pakiramdam niya nag-upload na daw po ako, nag-update na. Naku po, tinignan niya, nandiyan na nga po. So salamat po kay ma'am, salamat po. At eto po, dahil naman po sa shear line, meron tayong heavy rainfall warning ngayong hapon po ng Lunes, December 8. Meron tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Quezon. Medyo maraming pag-uulan ito. So magdala po ng payong jacket, kapote yung mga taga Quezon. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Isabela, sa may Aurora, Laguna, sa may Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, sa may Catanduanes at sa may Albay. So tandaan nyo po yung mga lugar na binabanggit ko, napaka-importante po niyan. Kahit mahinang bagyo lamang or shear line, kailangan alerto pa rin tayo at lagi pong nakamonitor. So eto naman po, meron din tayong inaasahan ngayong hapon po hanggang sa kinabukasan po Tuesday po ng hapon na heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan pa rin sa may Isabela. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Cagayan, Apayao, Quirino, sa may Aurora at sa may Quezon. So more on, nakapokus po tayo ngayon at nakatutok po dito sa shear line dahil ito namang LPA o low pressure area, kahit dyan po ay maging isang ganap na bagyo, hindi talaga siya nakikitaan na magiging banta ng typhoon o super typhoon category, which is magandang balita po ito dahil hindi naman natin talaga hinahangad yung mga malalakas na mga pag-ulan. Alam nyo yung simpleng kahit mahinang ulan lang, madiligan lang yung mga taniman ng mga magsasaka natin, yung mga palayan, mahalaga na po yun, importante na po yun. So dito naman tayo sa mga sinasabi kong paalala kasi alam nyo, kahit ulit-ulitin ko yung mga paalala, alam tayong mga Pilipino, kailangan kasi lagi tayong nare-remind always. Doon may nagsasabi na kuya, paulit-ulit naman yung paalala mo halos araw-araw. Okay lang, wala naman tayong pakialam basta at least napapaalalahanan ko po kayo, lalo na po yung mga senior natin na kailangan, lagi ko po silang inaalalayan sa update. So eto, dahil po meron tayong LPA, na ulitin ko LPA na may chance pa rin maging bagyo, kapag lumabas ng ating landmass at ng Philippine Area of Responsibility pero wala na masyadong malakas na magiging epekto. Nandiyan din ang shear line. So kinakailangan pa rin natin maging updated sa lagay ng ating panahon. Madaling araw pa lamang po ay gumagawa na ako ng update para makapag-deliver po sa ating mga kababayan at yung update forecast natin hanggang sa maghapon po yon.
So pwede natin i-share. Mas maganda nga po kung ilalike nyo kasi yun po ay tumataas yung engagement natin. Pag tumaas kasi yun, marami pong nakakapanood. So kahit hindi natin sabihin sa iba, nalalaman na po ng mga kababayan natin. So yung pangalawang paalala ko, ngayon po ay may mga pag-uulan pa rin tayong mararanasan ha. So kinakailangan pa rin natin mag-double check ng ating mga bahay. Mas maganda po talaga araw-araw chine-check natin yung ating mga bahay. Yung mga tinitirhan natin. Kasi yan po ang nagbibigay ng protection sa atin eh. Yan ang depensa natin. Tinatawag natin na home. Mamaya may mga butas pala na na-miss out natin. Yung mga halige, yung mga dingding. Mamaya hindi pala ganun katibay. Kailangan ayusin natin. Para kung may mga pag-ulan is sa bahay tayo, safe tayo, hindi tayo mangangamba. Yung pangatlong paalala ko po, lalo na po dito sa Metro Manila, mas apektado ng share line, no, yung mga lugar po dyan. Kinakailangan, linisin po yung paligid, yung mga basura. Alam nyo, lalo na po dito sa mga malaking bahagi ng Luzon, sa Metro Manila, marami dyan mga lugar na sobrang bahain talaga. Meron naman mga drainage, pero kung titignan nyo yung pinakaisa rin sa dahilan kaya nagkakaroon ng biglang pagbabaha, yung marami pong basura. So, dapat maging responsable pong mamamayan, lalo na yung mga low-lying areas. Sa lahat ho ito hindi lamang sa Metro Manila, kinakailangan i-segregate natin yung mga plastic, ihiwalay natin sa nabubulok at hindi nabubulok. Pag malinis na malinis ang ating kapaligiran, meron ng mga malalakas na mga pag-ulan, babaha pa rin naman dahil siyempre hindi naman ganun ka-perfect ang ating flood system, no? Pero hindi ganoon magtatagal o magi-stay. Kasi kaya minsan ganito po, kaya nagkakaroon ng mga pagbatas, tumatagal ng ilang linggo, yung tubig bumabaho na, may plastic kasi yan na nakabara sa kanal. So yun po yung mga dahilan. Pero once na matanggal yung mga baradong kanal na yan, yung mga plastic, huhupa po yung baha. Pinapaalala ko po sa inyo dahil kahit mahina lamang yung bagyo, etong LPA po nito at etong shoreline, may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan na madudulot nila. So ito po, yung isang paalala ko pa, kinakailangan pa rin natin mag-imbak ng pagkain. Natatagal po ng ilang araw. So, karamihan naman sa atin nakatanggap po ng handog pamasko, no? Sa kanya-kanya po mga lugar. So, meron ganun sa LGU, pwede nyo po i-check. At yun, pwede nating pang-stock ng pagkain yun para kung sakaling may mga masasamang panahon o mga ulan, lalo ng mga senior natin na hindi na laging nasa labas, no? Tayong medyo bata-bata pa, okay lang, nasa labas. Pero yung mga nanay-tatay natin na permi lamang sa bahay, bigyan po natin ng stock ng pagkain. So, ito po, kinakailangan din na i-safety natin ang mga importanteng gamit. Pinapaalalahanan ko yung mga lugar na apektado ng shoreline, sinabi ko kanina, pwede nyo pong balikan. Importanteng gamit, mga dokumento at papeles, i-plastic, sa maayos na lugar, safe, sa mas mataas, mas okay po yan. At yung huling paalala ko, lagi ko po sinasabi sa inyo na napaka-importante talaga ng panalangin natin. So, nanalangin tayo sa Panginoon na wala pong malakas na bagyo at dininig niya po tayo sa pagkakataon po na ito. Ito po kasing dating bagyong Wilma. Ngayon low pressure area na lamang. Hindi naman siya totally yung tinatawag na life-threatening po na bagyo. May mga hangin siya pero umabot lamang sa 39 to 61 kilometers per hour. Tapos yung mga lugar naman po na apektado niya hanggang sa signal number 1 na lamang, no? Noong mga nakarang araw pa yan, Ngayon, wala tayong warning signal na nakataas dahil isang ganap na lamang po ito na low pressure area. So, sa senaryong ito, dininig tayo ng Panginoon sa ating panalangin na humina po ang bagyo. Laging ganito ang senaryo, no? Pag merong parating na bagyo, tapos mas malakas ang kategorya niyan, sabihin natin tropical storm, severe tropical storm, huwag yan tumama po sa kalupaan natin, nababawasan po yung pressure ng hangin o ikot nila o yung impact. So, bumababa yung level nila. For example, severe tropical storm, pag yan ay bumangga sa kalupaan natin, sa landmass natin, nagiging tropical storm category or nagiging tropical depression. Basta humihina po yan. Naobserbahan na natin yan ng maraming beses yung Super Typhoon Yuan, tumama po sa North Luzon. So, siyempre, papasalamatan natin dyan, ulitin ko ang Panginoon, hindi po ang Sierra Madre kasi binuo lamang po ng Diyos ang Sierra Madre, protection po na natural para sa ating bansa. So, lagi ko sinasabi na meron tayong mga iba't ibang mga weather system ngayon, bukod po sa low pressure area, at inuulit ko na hindi pa ito mawawala yung mga weather system na yan. Lalo na po ang northeast monsoon. Hanggang next year pa yan. 2026 malamig na hangin. Kapag merong malamig na hangin, kasi pag sinabi nating amihan, tuyot at malamig na hangin na nanggagaling po sa may bandang hilaga, no? At nakikita nyo, sinasamahan pa yan ng high pressure ng hangin. Kaya yung iba sinasabi, bakit daw
biglaang lumamig yung hangin. Biglaan daw kasi nung mga nakaraan sobrang maalinsangan lalo na nung pagpasok ng December 1, hindi pa naramdaman yung lamig ng hangin. Alam niyo naman, may mga kababayan tayo na sobrang apurado at ang sinasabi, naghahanap agad ng malamig na hangin. Wait lang tayo, hindi naman apurada yan, hindi man inaapura ang ganitong klaseng sitwasyon. Dahil na rin kasi sa climate change, nagkakaroon po ng iba't ibang mga pagbabago. So ulitin ko ha, wala pang bagyong susunod. Kung may nakikita kayong update, wala pa. Ayan o, ipapakita ko po sa inyo mabuti. Wala tayong nakikita. Wala ding sirkulasyon pa ng hangin ha. Yan ay sa loob po ng 2 hanggang sa 5 araw. Pero after po nun, may mga pagbabago syempre. So kinakailangan na lagi kayong mag-antabay sa update natin dahil chinecheck po natin araw-araw yung ating tinatawag na live weather system, no? O dun sa ating weather satellite. Ito po yan. Nakikita nyo ng live. Yan po talaga na pinapakita ko po sa inyo para transparent po tayo sa ating mga kababayan. So ito po, at pasensya na po kayo ha, itetake ko po ulit ng opportunity ngayong araw po na Lunes na makapag-share po ng Bible verse. Maiksi lamang po ito, so samahan niyo po ako. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Kawikaan chapter 3 verses 5 hanggang 6, mga kababayan, narito po ang sinasabi. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. So napakalino naman na kinakailangan po natin magtiwala sa Panginoon ng buong puso po natin. Minsan kasi, alam nyo, bilang tao talaga, minsan nagkaroon lang tayo ng konting kaalaman o konting karunungan, nagmamalaki na tayo at akala natin alam na natin ang lahat. Aminado tayo dyan, lahat po tayo. Minsan gusto natin, alam na natin lahat, hindi na tayo humihingi po ng guidance sa ating Panginoon. Alam nyo, lahat po ng karunungan na meron tayo ngayon, lahat po yan ay nanggagaling sa Diyos. So, dapat always po tayong humihingi ng karunungan sa Kanya. Kaya nga, sinasabi na magtiwala tayo ng buong puso sa ating Panginoon at huwag manalig sa iyong sariling karunungan. Kaya nga, di ba, pag merong mga exam, may mga bagay po tayong iniisip, mga decision, humihingi po tayo ng guidance and wisdom and knowledge po sa ating Panginoon para sa tamang desisyon. May mga bagay kasi na hindi kaya ng utak natin. Alam niyo, pag nag-isip ang utak natin, then nagpadala tayo sa emosyon, minsan nagkakamali tayo sa isang bagay. Pero kapag yan po ay ipagpe-pray natin, hingi tayo ng sign sa Panginoon na ano ba dapat natin gawin sa ganitong bagay o sitwasyon, bibigyan niya tayo ng tamang desisyon. Biglaan po yan. So, kinakailangan lahat po ng gagawin natin, pagkatiwala natin sa Panginoon, lagi natin siyang alalahanin. So, ito po, sinasabi din na alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Alam nyo, isang example dito yung pagpe-pray natin o panalangin natin sa lahat po ng mga lakad natin. Sino po ba dito yung nagpe-pray bago umalis? Yung mga bumabiyahe? Yung mga may pinupuntahang malalayong lugar? Alam nyo, napaka-importante po ng panalangin. Once po tayo manalangin sa Panginoon sa lahat ng pupuntahan natin, malapit man or malayo, kahit short prayer lang, very powerful. Doon po ang peace of mind, lalo na yung mga motorista natin, kinakailangan po mag-pray po tayo, mag-pray po kayo, dahil siyempre hindi natin alam ang mangyayari kapag tayo nasa labas. Kahit nasa loob ng bahay. So, importante po talaga protection ng Panginoon at huwag tayong manalig sa ating sariling karunan.